Ano nangyari, Kara? Okay, naku. Ito po yung mga tensyonadong mga moments sa pag-cover ng Bigla-bigla eleksyon. ito no? Sa Manila, uneventful despite yung tight race doon na Malu. Bigla ngayong hapon, doon lang po sa mga kababayan natin na ngayon lang nag-tune in, bigla hong nagkaroon ng commotion doon sa isang eskwelahan sa Tondo, sa may Saragossa, yung Almario Elementary School. Una, sabi ni Susan, nagkaroon ng putukan. Tapos bigla na lang may mga nagtakbuhan. Ito pong inyo nakikitang video ay earlier recorded o kanina pa po nakunan ng ating mga news team. Tapos biglang nakita na lang po natin na nahuli na itong mga lalaki. Supposedly they were accosted from a van at tinalian sila, pinusasan at doon nga nakita nung major ng PNP na may bag na may lamang mga baril at ammunition. Si Kara David kanina lang ay kausap natin pero mukhang nagtakbuhan din doon sa kanyang kinaroroonan. So naputol yung ating linya ng komunikasyon. Pero si Susan Enriquez ay naroon pa rin po at nag-aantabay at tumututok dito sa incidenting ito. Kanina pasakay na yung Malu pasakay na yung 14 sinakay na ng pulis para dalhin dun sa Station 2. Akala natin pagtawag po namin kay Kara David who is also in the area, biglang nagtakbuhan yata ulit. So sisikapin po namin tawagan uli either si Kara David or si Susan Enriquez para malaman natin kung ano ba itong incidenting ito. Ang balita nung in-interview ni Susan, Jessica, di ba, yung isa sa mga 14 na nahuling kalalakihan, ang sabi niya, may hinahanap daw silang kaibigan nila doon sa area at uuwi sila dapat sa Mindanao. Tinanong tungkol doon sa 4 na baril na nakuha at mga bala. Okay, nainamin nila na sa kanila dahil kailangan daw nila for their security on their trip back to Mindanao. Narito na si Kara David. Kara, are you okay? Yes. Actually, medyo jittery yung mga tao dito. So, biglang may nagsabi kanina na may sumabog daw or may sasabog. So, sinarado nila kaagad yung gate. Tapos, everyone na nandun sa labas ng polling precinct, nagsipasukan lahat dito sa loob ng eskwelahan. Pero false alarm lang to, Jessica. Wala namang sumabog, wala namang nangyari. Nagkakatakutan na yung mga tao dito and everyone is in here in the ground na dito sa mismong quadrangle nitong eskwelahan. Nandito nagsipasukan lahat ng mga vendors at lahat ng mga nasa labas ng polling center. Yung mga tao dito medyo takot na takot sila. Ma'am, ba't kayo nagtakbuhan kanina? Kasi po namin nahuling araw po. Galing daw po rito sa loob. Pumasok dito sa loob. Kaya nahinala nga daw po yung mga tao dahil mga naka-jacket. Yung parang spokesperson or parang leader nitong grupo, 14 ito na mga kalalakihan. At sinabi nga niya na sila daw ay miyembro ng MNLF at uwi na raw sila ng Mindanao. Kinumpirma niya na meron din daw sila talagang mga dalang barel para daw sa kanilang security. Tinanong ko rin sila kanina, Jessica, kung rehistrado ba itong mga barel na hawak nila. Sabi nila, registered daw sa kanilang grupo, meaning sa MNLF daw. Wala naman daw silang balak manggulo, pero marami akong mga nakausap dito na nakasaksi sa kanilang pumasok sila dito sa loob ng polling precinct. Hindi lang natin alam kung anong ginawa nila dito sa loob. Pumasok sila, pagkatapos ay lumabas din after a few minutes. At sila na nga yung mga tao dito ang nakakasaksi. Sila yung nag-report sa pulis na may mga kahina-hinalang na meron nga daw dalang mga barel ang pumasok dito sa loob ng polling center. Kaya hinuli ngayon sila ng mga pulis. Tapos yun nga, na-confirm nga na meron nga mga barel. So wala na ngayon yung mga armadong kalalaki para daw wala nang makapasok pa na kung sino man nakahina-hinalang tao. So, Kara, paano na yung botohan? Magpa-5:30? Tumigil yung botohan dito dahil lahat ng tao ay nagpilabasan doon sa mga classroom at nakikiusyoso at tinitingnan kung ano yung nangyayari sa labas nga. Ito, papunta ngayon ako doon sa isa sa mga polling precinct dito. May iba, Jessica, na pauwi na lang kasi natatakot din sila para sa kanilang seguridad. Pero, ayun, halos wala ng mga naubos yung pila, Jessica Kasi kanina ang haba ng pila dito pero ngayon parang naubos yung mga tao. Sila
labasan lahat. Kara, itong video na nakikita natin ngayon dito sa studio, no, itong ating piniplayback recorded earlier, ay nakikita natin yung mga pulis na hinahalugog nila yung van. Ito yung van siguro na nandun yung mga kalalakihan, no? Tapos may mga bala, ito, may piece of cloth na tinanggal doon, may mga bala. Would you know anything about this, itong paghalughog ng pulis dito sa sasakyan na ito? Kanina kasi ang sinabi lang sa atin ng pulis ay ayaw nilang sabihin sa atin kung ilan talaga yung mga nakuha ng mga barel. Basta ang sabi nila, dadalhin na lang daw nilang lahat ng ito sa presinto, tapos doon na lang nila iimbestigahan. Kanina nga hawak-hawak pa mismo ng pulis yung bag containing all the firearms, pero ayaw niyang sabihin at ipakita man lang sa amin kung ano yung laman nitong mga ito. Okay, may nakita nakita mo yun, Malu, mga Oo. parang mga yantok Parang mga ba yun yantok na na kulay batuta? itim o batuta. Oo, yes. Okay. Yun nga ang kahina-hinala, Jessica, kasi ang sinasabi dito ang sinabi sa atin ng mga armadong kalalakihan kanina nung interview natin sila, wala naman daw silang balak na manggulo, pero yun nga ang sinasabi ng pulis sa atin kanina, bakit sila may dalang mga ganong klaseng mga firearms. And in fact, nagdala sila ng mga firearms inside kasi may mga nakausap tayo ng mga saksi na nakakita sa kanila bringing in firearms inside the polling center. Okay, please. O ng mga BI, kapagpasok nitong mga kalalakihan ito? Kasi labas-masok naman yung mga tao dito, malimut dito sa polling center. Wala talagang nagkakapkap or nagbabantay sa'yo when you go inside the school building. Malu, Kara, ma-interrupt lang kita kasi yung video mo ay may interview. Pakinggan nga natin itong sinasabi nitong in-interview mong lalaki, no? Okay. Security namin. Ha? Security po. Rehistrado po ba itong mga baril ninyo? Sa amin, sa organisasyon namin, may sarili kaming Hindi, pero bakit po kayo may dalang mga armas? proteksyon namin sa sarili ng mga... Protection po. Maglakbay kami papuntang Mindanao. So sa daan, hindi namin alam ang namin. Pero alam nyo na may eleksyon. Galing kayo doon sa loob ng eskwelahan. Meron Oo. kayong dalang ganito. May gun ban and all that. Bakit sasabihin nyo muna para proteksyon ninyo? Pag-uwi namin ng Mindanao, kailangan namin ng proteksyon. Ano po bang balak ninyong gawin? Bakit po kayo nandito sa Tondo? At dito po malapit sa voting center? Wala kaming balak na gagawin dito. Wala kaming anuman na balak na gagawin. Pero may dala kayong baril. Of course, mga MNLA kami, hindi namin, may baril talaga kami. So, pag-uwi namin, kailangan namin yung security namin. Anong pangalan po nila, sir? Mr. Rolando Lamit po. Kara, Yes, Jessica. any more details that we need to know about this incident? Ang nakakabahala lang dito, Jessica, halos naubos yung mga pila dito sa mga polling centers. Nagsibabaan na yung mga tao. I'm not sure kung kunyari humupa na yung tension at kaba ng mga tao ay kung babalik pa ba sila doon sa mga presinto. But right now, everyone is down here. Lumabas sila sa kanilang mga polling centers. Nandito sila sa ground muna at naghihintay. So, antabayanan natin, meron pa namang a few hours before closing ng election. Titingnan natin kung babalik sila sa kanilang pila at magsisiboto sila ulit. Kasi right now, medyo takot pa lahat ng mga tao na nandito ngayon. Okay, maraming salamat, Kara David. Ingat kayo dyan sa Maynila. Balikan po natin si Susan Enriquez para sa iba pang detalye tungkol sa nangyaring komosyon dito sa Almario Elementary School sa Saragosa, sa Tondo. Susan, kamusta na? Nakaalis na ba yung van? Nalunan itong mga lalaking ito para dalhin kanina, sabi nung major na kausap mo, dadalhin sa Station 2 ng WPD, di ba? Tama ka, Jessica, na ialis na yung mga lalaki. Actually, pinaghiwalay sila ng sasakyan dahil hindi na sila magkakasya doon sa van. Dahil siyempre, bukod doon sa mga lalaki na sinasabi nga ni Major Gaspare, 14, kailangan may kasama mga pulis. So, pinaghiwalay sila ng sasakyan. At ngayon nga, ay nakaalis sila dito sa harapan itong Almario Elementary School dito sa Saragosa, Tondo, Manila. Dadalhin sila dyan sa MPD Station 2 para dyan na gawin yung mga pagtatanong sa kanila na unang-una dyan yung bakit sila may mga dalang, may dala silang mga baril, ano? Okay, At, so
Naku, para Jessica, kasi kanina yung pabalik ako dito sa loob nitong Almario Elementary School na nasa lubong ko din yung mga boboto pa sana at na sila talagang karamihan sabi uuwi na lamang daw sila dahil mahirap na unang-una padilim na rin, ano? Padilim na rin. Kaya napakalaki nung halos naubos yung mga tao nakapila dito. Yung sinasabi nga kanina ni Cara, mahaba yung mga pila dito, makapaling tao dito kanina sa mga polling places dito sa Almario Elementary School. Pero dahil doon sa nangyaring komosyon, talagang kumbaga nabuhos at nawala, no? Hanggang sa ikatong palapag nitong eskwelahan na ito. Kanina mahabang mga pila. Ngayon halos bakante na yung mga presinto doon. Yung mga medyo makapal-kapal lamang, nandito sa baba, yung karamihan dito yung mga nag-uusisa pa, kumukuha pa ng mga balita tungkol sa pangyayari ito, yung pagkaka-arresto nga, pagkakahuli doon sa 14 na lalaki na nakunan nga ng 4 na short firearms sila dito sa loob ng polling precinct. At meron lang daw silang hinahanap na tao. So yung mga pagtatanong dito sa mga lalaking ito ay gagawin na lamang yan sa MPD Station 2. Kaya agad na silang dinala sa mga tauhan ng MPD para doon gawin yung mga susunod ng mga pagtatanong. Pero kung nabawasan yung tao, Jessica, dito sa loob ng mga polling precinct sa Almario Elementary School, doon naman sa labas, napakarami naman yung mga nag-uusisa pa, no? At nakikibalita doon sa pangyayari kanina, no? Dahil talagang ang kapal ng tao kanina nung kasalukuyang ginagawa yung mga pag-aresto doon sa 14 na lalaki, nalula ng isang van. Alam mo, Jessica, yung van, parang pagkutinan mo, halos, sila, siksik-siksika na sila talaga doon. Oo, pero nakita namin sa video, Susan, no? Pero so hinati sila sa 2 van, dinala na sa istasyon ng pulis, no? Oo, tama Okay. doon, Jessica, doon na gagawin yung mga pagtatanong pa dito sa mga lalaking ito. Yung nakausap natin kanina, parang siya yung tumata yung leader At nung tinanong nga natin kung talagang pag-aari ba nila yung mga baril, sabi naman niya, oo. At kung bakit sila may dalang arma, sabi naman niya, kasi daw protection daw nila sa pagbiyahe nila pabalik sa Mindanao. Okay. But meron lang daw silang hinahanap na kasama, kaya sila nagpunta dito sa Almario Elementary School sa Okay. Tondo, Jessica. Susan, may suggestion ako, yung barangay chairman dyan, yung mga tanod, baka pwede nilang i-announce na wala na yung kinatatakutan nila, tapos na yung komosyon, baka pwedeng bumalik na sila dun sa kanilang pila para sana ay nakaboto ng maayos kanina, no? Tama ka, Jessica, dyan. Sana makumbinsi pa rin yung kababayan natin na makaboto dahil sayang naman, meron pa silang 1 oras at kalahati para makaboto. At sige, tingnan natin kung makuha natin yung barangay chairman kung pwede niyang mapakiusapan yung mga kababayan natin. Kasi mga nakaboto, nakapila na sila kanina talaga Boboto na lamang, naghihintay na lang ng kanilang turn para makapasok doon sa mga presinto. Pero nangyari nga itong komosyon na ito, kaya karamihan ay nag-alisa na lamang. At ngayon nga, pagbalik natin, halos wala ng pila doon sa mga presinto dito sa Almario Elementary School. Jessica? Maraming salamat, Susan Enriquez. Malu, pag pinakinggan mo yung explanation ng mama na nahuli, yung leader nila, It doesn't make sense. Kasi kung merong hinahanap lang silang kaibigan, ba't dadalhin yung baril at sa loob pa ng polling precinct? At mga naka-jacket na sabi nung pulis may nakabukol, ibig sabihin may dalang baril. At tapos ang dami-dami pa nila, no? So anyway, tututukan po natin itong nangyaring ito sa Maynila. Alamin natin kung anong punot dulo nito. Samantala, mabilis tayong magtungo sa Cagayan. May live report mula roon si John Consulta. John? Yes, Jessica, sa gitna nga ng patuloy na pag-usad ng botohan dito nga sa probinsya ng Cagayan ay balot naman ng tensyon ang bayan ng Santa Ana matapos nga sumiklab ang isang insidente ng pamamaril sa pagitan ng 2 mayoralty candidate dito sa munisipalidad na ito. Okay, John, pasensya ka na muna ha. Kailangan ka namin putulin dahil makakausap po natin si Habib Mujahab Hashim, ang chairman ng Islamic Command Council ng MNLF o ng Moro National Liberation Front. Magandang hapon po, Ginoong Hashim. Magandang hapon naman sa inyo. Assalamualaikum warahmatullah. Ano ho ba, miyembro nyo ho ba itong mga nahuli dito sa Almario Elementary School sa Maynila, Ginoong Hashim? Personally, kasi pinalabas din, nanood ako ng TV. Personally, hindi ko kilala yung pagmumukha. Pero sa tansya ko, mga members ng MNLF yan. Kasi marami naman ang MNLF forces nagkalat. And those who are in Manila ay nakakaroon sila ng mga hanap buhay. So unless may violation, the only violation perhaps na pwede i-charge ng pulis sa kanila, if
yung mga baril na yun, walang permit to carry o walang exemption from the COMELEC. Pero Ginoong Hashim, gandang hapon po, si Malu po ito, mga has. Kung talaga Yes. pong gun ban exemption lang, bakit naman po grupo na 14 na tao pupunta doon sa presinto? Dala yung baril at ang sabi po nila, naghahanap ng kanilang kaibigang nawawala. Wala po bang protocol sa pagdadala ng armas ang mga miyembro nyo? Sabi nyo po, tila miyembro nyo, pero hindi pa tayo sigurado. Wala ho bang rules sa pagkarga o pagdala ng baril ang inyong mga kasapi? Yung mga, kung dito sa Mindanao, justified ang ganyan. Pero dyan sa Manila, dapat may kaukulang papilis yung mga baril na dinadala nila. Meron ho bang penalty kung nilabag yung mga ganong protocol o rules? It depends. The only penalty is on the part of the authority, on the part of the MNLF. Kasi part ng security ang magdadala ng baril Okay. ng MNLF. Mr. Hashim, yun po yung gusto kong liwanagin. No? I understand yung gun culture po ng ating mga kapatid na Muslim. No? Yung sinasabi nila, napaka-importante ng baril po sa bawat isa sa inyo. Pero yung pong pinupuntos ni Malu, meron tayong eleksyon. And nung nagsimula po itong election period, meron na pong gun ban. Hindi ko kaya alam ito nitong mga miyembro ng grupong na-aresto po ngayon sa Maynila, Mr. Hashim? I suppose baka hindi nila alam yan kasi hindi naman lahat nakakaalam ng mga election na gun ban na yan Mr. I Hashim, suppose baka hindi nila alam na bawal magdala ng baril without the exemption from the COMELEC. okay. Mr. Hashim, tatanong ko lang po, liban dun sa gun ban ng COMELEC po ngayon, ito po bang mga baril ng inyong mga kasapi registered o may permit to carry at permit na parang para sa lahat ng inyong mga kasapi na may armas? Kayo po ba nagre-register dun sa Firearms and Explosives Office ng PNP para marehistro? Yung mga MNLF na nasa syudad, especially there in Manila, dapat nakaregister yan. Okay. Kasi hindi naman controlled area ng MNLF yan Okay. Paano po kaya yan? Will you lend or give legal assistance dito po sa mga miyembro ng inyong grupo na naaresto po ngayon? On the way po yata sila sa Station 2 ng WPD. We will get in touch with our legal counsels in Manila. We'll try to get in touch with them. Dapat mabigyan ng legal assistance yan kasi hindi nila alam. As far as we are concerned, the only violation na nagawa nila, nagdala sila ng baril, perhaps without the COMELEC exemption. Mr. Hashim, walang galang na po. Nagdala po sila ng baril, may gun ban, pero pumasok sila sa presinto, marami sila na may dalang armas, hindi ho yata parang totoong merong intensyon o baka naman may iba pang balakin. Mawalang galang na po kasi para walang lohika. Yung dadalhin yung mga baril, 14 na tao, hindi nila alam yung gun ban, hindi nila alam na dapat hindi sila magdala ng baril sa Metro Manila. Ano po sa inyong tingin talaga? Sabi nila wala silang balak na masama except hinahanap yung mga kasama nila. Pero pumasok sila roon, 14 sila, nararapat na imbestigahan ng authority ng pulis. So kayo po ba'y tutulong sa pag-iimbestiga na mukhang talagang mahirap po yatang paniwalaan kasi na 14. Ito po mawalang galang na po kasi kung talaga naghahanap ng kaibigan nila, hindi naman kailangan dalhin yung baril dalang sabi po nung leader kaninang na-interview, ang baril kailangan nila pagbalik sa Mindanao para sa kanilang security. Baka bubuto sila sa Mindanao. Baka taga Mindanao talaga yun. Ipagpaubaya na lang sa authority kung anong nagawa nila, a violation of the law for bringing arms without the COMELEC exemption or lack of gun. Okay, maraming salamat. Habib Mujahab Hashim, ang chairman po ng Islamic Command Council ng MNLF. Assalamualaikum po. Salamat po. Ang oras, it's 5:39. Mga kapuso, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Mula rito sa GMA News TV, mamayang alas 8 ng gabi, mas maaga nyo po kaming mapapanood para ihatid sa inyo ang State of the Nation ngayong eleksyon 2013. Pero dyan lang ho kayo
lilipat lang po kami ng istasyon. Sa GMA 7 naman na natin ipagpapatuloy itong ating special coverage. Kasama pa rin si Malu Mangahas ng PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism. Ito po ang eleksyon 2013.